Din ang ating mga puso at pandinig, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Alex. Salamat kapatid. Pwede ba palakpakan mo natin muli? Ako po ay papasalamat din sa Panginoon kasi po sa loob ng 7 months muli nakita po yung mga magagandang kapatid ko at wapo. Alam nyo, ako po yung nagpresenta, sabi ko, dapat ako yung alas 10, sabi ko kay Bishop, hindi na po sa alas 4 kasi naminis ko po yung mga kapatid. Totoo po yan kasi, alam niyo po ba, mas nakita niyo yung ako lang po ang hindi naka-Christmas. Nakita niyo yung disiplina niyo, di ba? Palakpakan niyo ang Panginoon sa buhay. Ako talaga po, nagpe-face mask sa labas, pero dito po, hindi po ako talaga nagpe-face mask. Kasi meron po akong katwiran. Alam niyo yung katwiran ko? This is sanctuary. Pag sinabing sanctuary, ito po, it's God's place. God protects us. Kaya naniniwala po ako, pag ako pumasok dito, at sino man pumasok dito, bawat nasa atin ang protection ng Diyos. Sino po naniniwala yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ako kapatid, kahit sabi ko nga lang, iharap po ako sa may COVID. Hindi ako muna natatakot. Malakas po na, bakit? May pangako ng Diyos eh. Kasi yung COVID na yan, kapatid, sa isip lang din minsan yan. Yung COVID, alam niyo saan napupunta? Sa anxiety. Kahit ang layo-layo ng tao may COVID, iniisip na walang COVID, uy, may COVID doon, ayaw na pumunta. Kung ano-ano iniisip, kaya ano nangyayari sa kanya, yung magandang pangangatuan niya, tinalo ng COVID dahil sa anxiety, yung pagkabalisa. Amen? At marami po ngayon mga Kristiyano na gabi sa pamagitan ng ganyan. Pero mga kapatid, hindi sabihin, salamat sa Sanctuary of Christ, narito po ang bawat sa buhay na buhay at malakas na walang sakit at mga. Amen? 7 month lockdown, mga kapatid, hindi sa Panginoon. Tingnan niyo po yung buong Greenland. Tiga-Greenland po si Ate Miss. Halos lahat sarado. But praise God, yung paninda po namin, hindi sinara ng Panginoon. Ako, 7 months. 7 months, magmula gulo. Magmula sa may Roblo hanggang sa phase 5 po, sa may terminal. Halos sarado po yung mga paninda. Praise God po, mga kapatid. Marami pong sumasabi, buti hindi ka nagsara. Bakit? Bakit kami magsasara? Wala naman nagpapasara eh. Dito tuloy. Mga kapatid, hindi sabi, minsan sobrang po kami kumain sa 3 beses sa maghapon. Kasi bakit? Favorite ng Diyos yun eh. Mga kapatid, pag alam natin ang salita ng Diyos, kapatid, itiyakin ko po sa inyo. Wala. Talo kaaway. Bakit? Anong magawa ng kaaway kung nasa atin ang salita ng Diyos? Amen? Tatanungin ko po kayo. Sino po sa atin ang pinalaya na ng ating Panginoon Kristo, taas sa kamay at pumalakpak? Sumigaw ng hallelujah! Are you sure na pinalaya na tayo ng Kristo? Okay, praise God. Pag-usapan po natin, nagtanong po sa akin si Pastor Joy. Kasi po, message po sa akin, Pastor, ano po yung message nyo? Para baka mamaya, halos parehas tayo ng message. Sinabi ko po sa kanya, yung message ko. Sabi ko, living in victory. Okay, pinalaya na tayo. Natural, dapat. Living in victory po tayo. Amen? Okay. Patunayan po natin na tayo po ay pinalaya ng Panginoon at dapat po mabuhay tayo matagumpay. Meron po lang ako ilang hakbang na nais ibahagi sa bawat isa mga kapatid dito sa Panginoon. Galatia chapter 5 verse 1. Sige po, sulat niyo. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kaya, dalawa. Yan, chapter 5 verse 14. Magaling ka na! Magaling ka na yun! Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masawol pa riyan ang mangyari sa'yo. Panandalian po tayo, yun po, at manalangin sa presensya ng Diyos. Aming Diyos, kadakilat, makapangyarihan sa lahat. Narito po yung lingkod, mga kababa, Panginoong Lord God, ay
Hayaan mo, Panginoon, gamitin mo lamang po ko, ikaw ang mataas at ako yung makibaba. Bawat salita, kalagaan, mamutawid sa akin lagi, Panginoon, ang dalangin ko, Lord God, pagpapala akin sa bawat isa. At sinasawa rin ang gawa ng kaaway dito. Sa pagkarin to, walang karapatan, gawa ng kaaway, kung hindi ikaw lamang ang siyang kikilos, Panginoon ko, Lord, at magpapakatatag pamimitan ng iyong salita. Kaya, Panginoon, salamat sa hapon ito. Purihin ka, sabayin sa Espiritu at sa Katuran. And this is my prayer. Everybody says, Amen. Mga kapatid, hindi sabihin sa Panginoon, meron po tayo ito po yung una, Galatians chapter 5, verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Bakit mo ba nabibilanggo ang isang tao? Minsan talagang reclusion perpetua, di ba? Kasi palagay ko, matindi ang ginawang kasalanan. Amen? Hindi naman makukulong ang isang tao eh. At bihira, at alam naman natin po, may nakukulong na hindi nila naman kasalanan. Pero mga kapatid, kalimitan po talaga, ang mga nakukulong, gumagawa ng mga bagay na laban sa batas, kaya nakukulong sila. Kaya minsan, pag nasa kulong sila, umiiyak sila, pinagsisisihan nila yung kanilang ginawa. At sa loob ng habang panahon, binago sila doon sa kanilang pinakukulungan. Minsan ganun din po tayo eh. Yung mga nakaraan natin, iniisip natin, yun pa rin ang iniisip mo hanggang sa ngayon. Kaya hindi po tayo mapalaya. Amen? Kaya minsan pag nandun, si ganito, ito yung gumawa sa akin hindi maganda. Kapatid, kung hindi ka pa napapalaya, at yung pa rin ang iniisip mo, kapatid, talagang hindi ka pa napapalaya. Pero kung napalaya ka na, kakalimutan mo yung mga bagay kung saan nakaranas ka ng mga bagay na masakit sa iyong damdamin. Amen? Mga kapatid, ito po talaga. Kaya minsan pag nanonood po tayo ng TV, sinasabi po ng opisyalis sa kulungan, malaya ka na. Huwag ka nang babalik. Opo, hindi na po ako babalik kasi napakahirap makulong. Amen? Sino po sa atin na nakulong dito? Nasaan kamay? Wala ba? Naranasan ko po yan sa ibang bansa. Ako po, gusto ko makulong doon. Kasi bakit? Ang sarap makulong sa Japan. Ay, totoo po. Dito, ayaw ko, talaga magpapakatino po talaga ako. Bakit ko po nasabi? Alam niyo po, nung nakulong po ako kasi bakit po ako yung overstay? Siyempre, kailangan sisistensya na po. Kasi kasalanan po yung overstay. So, nung ako po, nahuli, talagang nanginginig ako, sinisistensya ako. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang aking advocate. Ikaw ang aking tagapagtanggol. Nakakunginig pala pag sinililitis ka. Kaya po ko na pala yun dahil suspinido, kaya napauwi ako ng Pilipinas. Nung ako na nakulong po, doon sa Tokyo, alam niyo po, ang sarap-sarap. Bakit? Libre pagkain, ang linis pa, libo-libo, ang sarap ng higahan mo, malambot. Dito, hindi, di ba? Di ba? Masasabi mo sa di ba? At nauutusan mo ba ang mga pulis? Totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Bakit? O ano kailangan mo? Tubig, bibigyan ka. May tubig, bibigyan ka. Magsabi ka lang, pero hindi ka makakalabas ng selda mo. Pagdating ng Lunes, o may pera, sino may pera, gusto mo bili ng gatas, tinapay, sige, bibili namin kayo. At ito pa, maganda. Doon sa nakulungan, Stefan, alam nyo, maganda. Sila pa magkalaban ng damit nyo. Sabay na nakita. Di ba? Di ba ganda? Pero kapatid, kaya lang nandun ka sa isang kwarto, kasama mo yung iba-ibang nasyon. Kaya mahirap din makulong. Pero sa akin, sabi ko, Lord, ikaw ang kasama ko. Bakit ko mo sinasabi to? Kaya ito, sinabi ko rito, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ano po yung sinasabi sa itong alipin sinasabi ito? Alam mo ano yung sinasabi ito? Huwag nang paalipin. Yung mga bagay na ginawa natin na hindi kalugod sa Panginoon, huwag na tayo paalipin sa kasalanan. Kung talagang pinalaya na tayo, mga kapatid, sa Panginoon, dapat umakbang tayo at ipakita natin ito sa ibang tao. Kahit COVID yan, kahit 7 months, kapatid, kahit lockdown, ipakita na rin natin na tayo talagang pinalaya ng ating Panginoon Yesus. Ulitin ko po, sino po sa atin ang pinalaya ng ating Panginoon Yesus? Muli kita sa kamay. Palakpan po natin ang Panginoon. John chapter
chapter 5, verse 14, magaling ka na. Ngayon, huwag ka na gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa'yo. Bakit po sinabi to? Bakit mo sinabi sa kanyang, magaling ka na? Huwag ka nang gumawa uli ng kasalanan at baka masahol pa ang mangyari sa'yo. Ibig sabihin po mga kapatid, ibig sabihin, eto, spiritual. Maaaring literal sa babasahin ko natin, kung titignan natin ito, spiritual. Dati-dati, hindi po ako ganito. Wala po kayong marinig sa akin ng word of God. Sasabihin ko nga po sa inyo, kung sino man nakakilala sa akin, sasabihin niyo po kung sino, si Pastor Alex. At salamat sa Panginoon, nung nakilala ko siya, ito po ko sa harapan niyo, ipinapahayag ko kung paano po ko pinalaya ng Panginoon. Kapatid, madali ang malaya, mahirap ang mananting malaya. Madali yan. Bakit? Hindi puro emosyon. Dapat palaguin ang pananampalataya. Pag naharinig ka na magandang mensahe, umiyak ka. Amen? Pero hindi ka umakbang. Wow, ka-bless. Ano ni Pastor? Pero hindi ka umakbang. Walang mangyayari sa'yo. Ano ibig sabihin? Kinakailangan natin umakbang para makita natin na tayo po ay pinalaya ni Kristo. Amen, amen, salamat. Purihin ng Panginoon. Na-bless ka, pero nung nag-alcohol, ayaw mo lumapit. Hindi ka umakbang. Pati, dapat mapalago po natin ang ating pananampalataya. Kaya minsan, kahit matagal na po ang Kristiyano, pero hindi gumagawa ng gabat, iyak ng iyak, at hindi bumakbang palayo doon sa emosyon. Walang mangyayari. Tingnan niyo po, bato-bato sa langit, ang tamaan. Ano? Hindi po. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbaga. Alam niyo po, nung nag-preach, yung mga dati kong napapakinggan, umiyak po ako. Palagi ako. Pag hindi ka pala humakbang, sabi ko ganito ka lang nangyayari sa'yo. Dapat humakbang ka para makita mo yung kalayaan mo. Mga hakbang para manatiling malaya. Una, kilalanin may kaaway at nais niyang wasakin ang buhay mo. Ito po ulitin ko sa inyo kilalanin may kaaway at nais niyang wasakin ang buhay mo. Mga kapatid, lahat tayo may kaibigan, may mga kilala. At hindi lahat ng kaibigan, akala mo kaibigan mo. Pero minsan kapatid, dapat alam mo kung sino ang dapat mo samahan sa kanila. Minsan, maganda yan. Makakausap, maganda ng kausap, pero pagdating sa likod, sinasaksak ka na pala. Amen? Oras ng karambahan, huwag ka muna magsimba. Kwentuhan muna tayo dito. Minsan, nananayon po tayo sa Diyos kasi hindi alam ang gawa ng kaaway. Dapat alam mo yan. Bakit? Ano ba ang ginagawa ng kaaway? Kapatid, yan mo sabi. John chapter 10, verse 10. Ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Dapat kilalanin po natin na ito po ang gawa ng kaaway. Magnakaw, pumatay at pumuksa. Dapat alert po tayo dito kapatid para alam po natin at maging matagumpay tayo. Alam mo kung sino ang dapat mong samahan. Pwede mo kasama sa mga makasalibutan. Pero kapatid, nasa landang makisama, pero huwag kayong makikisama. Hindi masamang makisama, pero huwag kayong makikisama sa makikisama. Dapat alam po natin yan. Ang Diyos po natin ang parito kapatid upang bigyan tayo ng buhay, ganap at kasiyasiya. Ganyan po ang ating Panginoon Jesus. Amen? Dati-dati, hindi ka naman lumatin. Hindi mo lumatin. Hindi mo lumabasa ng Bible. Pero salamat sa Panginoon kasi ito'y pang-ato po siya. Binigyan tayo ng buhay, ganap, at kasiyasiya. Amen? Sino po naniniwala yan? Pakalawang hakbang. Piliin mong kamuyan ang masama. Yan. Ito po dapat alam natin pag masama. Diba? Minsan, nung tayo hindi po nakakilala, ganito ginagawa po natin, diba? Pinagmamalaki po natin yung kasalanan ginawa po natin. Amen? Sample. Para-press po ako sa inyo. Meron kang kaaway at tinalo mo. Di ba? Pinagyayabang mo? Brother Kenneth?
Ayan, hindi na pupunta rito yan. Kasi bakit? Binanatan ko niyan, ginulpi ko na yan. O, pinagyaya mo kasalanan mo. Tama ba rin? Mas patindi ako sa'yo, kapatid. Talagang hindi dadaan. Dahil takot sa akin, mapaparag sa akin. Hindi ko lang pinagyayabang. Talagang pinagaya. Subukan niyo muli dumaan dito. Ganyan tayo muna. But praise God, kapatid, hindi ko sa Panginoon. Iba ngayon ang sinasabi natin. Alam mo yung tao niya, napakabuti pala niyan. Nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi bakit? Pinalaya na tayo ni Kristo. Iba na ang pamibig. Iba na ang gawa ng tao pinalaya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Yung alala mo, dati-dati, bumangera ka, utangera ka. Pero ngayon, praise God. Oh, wow. Praise Him na God. Ano ka na, yung song leader ka na. Galing-galing mo na, di ba? At ipinahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Dati, kinakatutan ka. Ayaw ka kalawin ng kapitbahay. Bakit? Chismosa ka. Pero ngayon, chismosa ka sa salita ng Diyos. Iyan po ang pinalaya ng ating Panginoon. Amen? Kasi minsan ganyan po tayo, di ba? Mga kapatid, hindi gusto Panginoon, di ba? Dati tayo, hindi tayo kagamit-gamit. Nakita nyo, kasi po ang Diyos umahanap yun. Walang kwenta. Kasi bakit? Pag ikaw ay mabuti at banal, wala na, hindi na makakas Kristo. Pero salamat mga kapatid, ang katulad ko na walang kwenta, binigyan niya ng magandang kwenta at magandang kwento para maitaas si Kristo. Amen? Kahit ganyan ka, mahal ka ng Panginoon eh. Amen? Tingnan mo yung labi mo. Kahit ganyan na kaya niya, di ba? Kapatid, kahit palso yan, kahit may ginagawang hindi maganda yan, kapatid, sa harapan ng Diyos, mahal na mahal pa rin ng Panginoon yan. Amen? Kaya nga tayo na rito eh, di ba? Dahil sa habang ng Diyos. Yan, kapatid, dati-dati talaga, nakatago tayo sa kasalanan. Ngunit salamat sa Panginoon, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po tayo napupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya dapat alamin po natin paano natin paglabanan po ito, mga kapatid, hindi sa Panginoon. Santiago chapter 4, verse 7 to 8. Kaya nga, pasakong kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang dyablo at lalayo tayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang iyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin niyo ang iyong puso. Kayong pabago-bago ng isip. Salamat sa Diyos sapagkat dati ganito tayo. Ngayon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, pinalaya na tayo. Amen? Hindi ka na pabago-bago ng isip. Pagdating ng alas 4, wow! Alas 3 pa lang, naliligo ka na. Bakit? Kasi gusto mong manambahan sa Diyos na buhay. Amen. Amen? Ayan po, dapat kapatid eh. Pag talagang alam mo yung masama. Ay, sabi ko po sa inyo, nung bata po ako, gusto ko po yung gano'n. Lalo yung nangungulit ako, may naglalaro iba, masaya-masaya yung mga tao, yung mga bata, kapwa ako lalaki naglalaro. Ang gagawin ko po niyan eh. Mangungutos ako, itatago ko. Kaya salamat sa Panginoon, umiyak ako nung nakilala ko ang ating Diyos. Kaya minsan, pag may gumagawa ng kasalanan, wag po tayo magalit sa mga tao gumagawa ng kasalanan ha. Kasi bakit? Hindi tayo dati. Magalit tayo sa mga ginagawa nila. Dapat ipag-pray po natin. Tandaan po natin, galing din po tayo sa ganoon sitwasyon. Kaya mga kapatid, kaya sinabi nga po rito sa Galatians chapter 5, malaya na tayo dahil pinalaya na po tayo ng ating Kung may nakikita ka, mga kapatid, na hindi pa pinalalaya, kapatid, idalangin mo, makilala nila ang Panginoon tulad ng ginawa sa atin. Amen? Pangatlo, layuan ang tukso. Yan. Paano ba malayo ang tukso? Ayan, ito. Ang dami natin ngayon, may mga cellphone tayo, minsan dalawa pa, di ba? Kapatid, tukso rin yan. Maraming bagay. Pupunta ka sa mga party, tukso rin yan. Ibang bagay, dito, wala naman siguro dito, mga, alam niyo na, ibig sabihin, mga lalaki, palakpakan natin Panginoon sa mga katulad nyo. Wala ko, di ba? At sa ibang bagay, kapatid, hindi na lang ako babanggit, di ba? Dapat, kapatid, layuan natin ang tukso. Pag alam mo na, kapatid, na hindi ito karapat-dapat, babae man lalaki, sa harapan ng Diyos, kapatid, layuan po natin yan. Amen? Okay, ito po ang sikreto para mapaglabanan po natin
ang tukso. Lucas chapter 22, verse 40. Sabi po ng Panginoon to, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ayan. Kaya pala natutokso ang bawat isa. Ito, alam niyo yung mga saligutan? Hindi naman kailangan ng tukso eh. Talagang malapit sa akin ng tukso. Bakit? Wala silang alam eh. Sinasabi po dito, alam niyo sino po pinatutugol to? Yung mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Sinasabi niya sa mananampalataya, brother, sister, para mapaglabanan mo ang tukso, manalangin ka. Sino mo sa atin bago pumunta rito? O kaya yung pag-isip na nanalangin taas kamay? Wow, praise God. Sa mga hindi nagtaas at tapat, palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po, sabi ng Panginoon, nakita niyo po, nung ang Panginoon nananalangin, di ba? Yung isa, sinasabi niya sa mga alagad, manalangin kayo upang hindi kayo madaliin ng tukso. Ito po kapatid, inibig sa Panginoon, nung araw hindi ko po nakikilala ang Panginoon. Nakasilala ko po ang Panginoon, alam niyo, 1998, doon sa bansang Japan. Dahil ako po, hindi ako naniniwala sa born again, sa kapastoran eh. Kasi meron po akong nakagisnan, alam niyo na kung ano, Katoliko Sagrado, di Candado, di Padla. Galit na galit po ako. Akala ko, sa Pilipinas lang may ganito. Sa bansang Japan pala, meron din, nagpapahayag. Yung mga pastor, nagbabahay-bahay. Dami rin saksi mo ba? At nakakita ko, napakarami din ng book watch sa embassy. At praise God, kapatid, hindi ko sa Panginoon. Sabi ko, subukan po makinig. Nung nakinig po ako, alam nyo, yung pintuan ko sa Japan, hindi ganyan yung pinapatak. Pinapatak lang sa akin na unang pintuan, pero yung mga kwarto-kwarto po, sliding po. Sa isang kwarto po, tingnan po, ano ba yung sinasabi nitong mawala ka rin na po, sabihan ko sabi ko po tingnan po ano yung sinasabing gagong pastor na to. Ganun po. Pag-iwan po ko ng ganyan siwang at narinig ko po yung pangaral, natulala ko, umiyak po. Yung dati inaalipos na ko. Ito pala, yung hinahanap kong katuwanan. Amen. Umiyak po. Di ko alam, yung tuwing ko unang nakilala, pinapanalangin na po pala ako. One time, nasa tren ako. Kasi sweldo ko lang. Dami kong pera. 27 na lang pala. Sa pera po natin, almost 150,000 sweldo ko. Pero dadako lang, oras lang, daming utang dahil sa kasalanan. Biglang isang malakas na tinig po ang narinig ko sa tren. Sabi niya sa akin, pinapatay mo ang iyong sarili. Yung pagkasabi niya sa akin yun, iyak ako na iyak sa tren. Pinagbamastan po ako ng mga ko. Iyak ako na iyak. Kahit hindi niya sinabi sa akin yung the word kasalanan, alam ko na po yun. Iyak ako ng iyak at sinundan po ng isa pang salita. Bakit hindi mo subukan umatin sa pinupuntahan ng uncle mo? Miyerkules po yun, alas 7 ng gabi, meron po palang service sila alas 8 na tinatawag na midweek fellowship. Sabi ko, sige po, susubukan ko. Tumaas pa ulo ko. Sinasamba ko sa Katoliko. Patawarin mo po ako. Pupunta po ako rito. Dahil nakapakinig po ako ng salita ng Diyos, madalit sabi, iba. Pag narinig mo at tinawag ka ng Diyos. Ito mga kapatid, hindi mo sa Panginoon. Sa pamagitan ng panalangin, nakakilala ko sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, sinasabi ng mismo ng Panginoon, manalangin tayo upang hindi po tayo madahin ng tukso. Amen? Amen. Akala natin walang nananalangin sa inyo, kapatid, pag Biyernes po, iniisa-isa yan. Kaya kung minsan, hindi ko na makapag-isa. Sabi, Lord, kung sa body of Christ, dinadalangin ko, Panginoon ko, Lord, pagpalahin mo, Lord, lalo na sa spiritual. Kasi kung isa-isahin ko, kapatid, iiyakin ko po sa inyo, wala na kami yan. Ang nanay ko po, umaatin na po, dati hindi. Pero ngayon, umaatin, tuloy-tuloy po, umaatin po ang nanay ko. Mga kapatid, sa Panginoon. Kaya, in-adjust po natin, dating alas 7, kasi pagdating ng alas 8 po, hindi na po sila pinagbubuksan ng gate dito po sa Talipapa. At wala na pong tricycle palabas. Kaya, pinagpasyahan po namin, alas 6 na. Nanay ko, 5:30 pa lang, nandito na po. Opo, totoo yan. Alam ni Ate Sabilan. At
Praise God mga kapatid sa Panginoon. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi po ito po sabi ng Panginoon, manalangin po tayo. Kahit nasa bahay po kayo kapatid, samahan niyo po kami sa panalangin upang ating bansa ay gumaling. Amen? Pwede mo palakpakan po natin ng Panginoon. Pangapat, kundi na lang po, maging desperado sa Espiritu Santo. Kaya, dapat po, ito natin eh. Dati-dati, hindi natin alam na may Espiritu, di ba? Nung tayo po, hindi pa napapalaya ng Panginoon. Amen? Pero ngayon, kapatid, dahil pinalaya tayo, dapat maging desperado daw po tayo. Tayong mga mananampalataya sa Espiritu ng Diyos. Amen? O, paano po natin gagawin ito, kapatid? Galatians chapter 5, verse 16. Sabi po rito, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kaya, wow. Kasi bakit? Tayo minsan, ang tao natin, literally, sa pagkain, di ba? At matanaw po tayo sa ibang bagay kung saan yung sarili lang natin ang inintindi. Mga kapatid, ang sabi po rito, maliwanag na maliwanag. Ha? Ano sabi sa Galatia? Nakikita masasak na lang, di ba? Ang ninanasa ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Ang ninanasa ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu. Kaya mga kapatid, saan ba tayo? Sa Espiritu o sa laman? Nasa bayan ng sa Espiritu. Amen. Palakpakan po namin ng Panginoon. Kaya para malaman tayo talagay malaya at matagumpay bilang Kristiyano kapatid, dapat po maging desperado po tayo sa Espiritu Santo. Amen? Ano yung unang kinanta namin? Ang Holy Spirit, all press on me. Di ba sarap-sarap? Pag-isip mo lang sa umaga, come Holy Spirit! Kapag nasa akin yung Holy Spirit kapatid, titiyakin ko sa iyo kapatid, mananahan at lahat ng mga kausap mo, mag-bless sa iyo. Kami po, gigising ng maaga miss ko, 1:45. At gagayak yan, magpe-pray yan. Nakikita ko po, Kuya miss ko, magpe-pray. And then alas 2, bababa, maglalaga namin. Pagbaba po niyan, magpapatutog na po yan ng praise and worship. Ang una niya mapapatutog, yung goodness of God. Sino po nakakalimang kanta ng goodness of God? Ayan. Tapos bubuksan niya po yung pintuan ko para yung unang kanta, nasasagap ko. Pag narinig ko po yun, napapatayo po ko. Umiyak ko, papasalamat ko sa Panginoon. Ang sarap-sarap na sahin ng Espiritu niya. At pag nasa presensya ka na, kapatid, sasabihin ko sa iyo, para ayaw mo na. Magaling araw yun. Kasi minsan po tayo, nagpapakalunod sa mga salimutan na bagay. Bato-bato sa langit, ang tamang, kasi ganun po di sa mga nagtitiktok, patawarin niyo po ako. Babad na babad po tayo sa TikTok at sa sermon, pero sa Espiritu ng Diyos, babad ka. Nagkakatotoo po tayo. Kaya minsan, pagdating ng problema, ngal-ngal ka, iyak ka. But if you, kung ikaw ay laging nasa presensya ng Diyos, kapatid, ano man dumating sa iyong problema, titiyak sa iyo, baliwala. Totoo po yan, kapatid. Kasi, yung presensya ng Diyos, ayaw mo naman is, nasa atin kagalagan, nasa atin kasiyahan. Amen? Ang sarap-sarap umamit sa Panginoon. Kaya malalaman mo, yung tao nasa Espiritu. At hindi yung sa'yo, yung wala sa Espiritu, iba ang buong bibig. Pero kapag nasa Espiritu, sasabihin siya, kapatid, lagi mo kang bibig, si Kristo. Kapatid, musta ka na? Oo, papalain na naman ng Diyos yung buhay. Pero pag wala sa Espiritu, nakita mo yung bitaw ng salita. Amen? Yan po, malalaman mo, yung tao Kristiyano, pinalaya po ng ating Panginoon kapatid. Kung hindi ka pa napapalaya, pwede ka naman bumalik. Wala namang problema eh. Lahat po tayo, nangyayari po, nagkakamali. Ang mahalaga lang, bumalik ka, kapatid, para mapalaya ka ng ating Panginoon Hesus. Amen? May mga karanasan ka hindi maganda, kapatid. Balikan mo, kapatid, yung ginawa sa iyo, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Titiyakin ko sa iyo, hindi ka ipapakaya ng Panginoon. Kasi kapag bumalik ka sa Panginoon, kapatid, titiyakin sa iyo, maganda ang mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen? Sino sa atin ang lumapit sa Panginoon na hindi naging maganda ang buhay? Di ba wala? Kaya nga sabi mo ito sa John 10:10, di ba? Naparito ko upang bigyan ng buhay, ganap at kasiya-siya. Sabi ko po sa inyo, bago po, naalala ko, balik po ako dito, kung
Susumahin po. Pag nalalaman niyo ang buhay ko po, isang sapatos lang po ako. Gamit ko panlakad, gamit ko pan-church. Patuloyin po ang Panginoon. Sa loob lang ng isang taon, 10 maganda sapatos yung nabili ko. Oo. Hindi ko pinagyayaman ko. Pinagyayaman ko yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay namin. Nanay ko, hindi ko naniniwala. At yun, na-born again. Ha? Lahat ng santo niya, wala na. Bakit? Kasi alam niya, ang tunay na Diyos dahil pinalaya na rin siya ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya lagi sa akin sinasabi mo siya, Pastor Alex, lahat kayo, born again. Opo, Pastor, ang dinadalangin ko namin ngayon, yung side ng nanay ko at side ng tatay ko, na hoy makilala na nila ang Panginoon katulad ng ginawa ng Panginoon para kilala sa amin. Amen? Kaya mga kapatid, malalaman mo yung tao talagang pinalaya na ng ating Panginoon sa Kristo at isa po tayo dyan, isa po kayo dyan. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Gawin ang spiritual habit, dapat ito. Quiet time. Sino ba nagka-quiet time sa atin? Yan. Iba-ibang klase mo quiet time, ha? Pwede kang mawit at pwede kang magbasa ng Bible at pwede kang manalangin katulad ng una. Pray. Pagkatapos mo, nag-schooling mo, kapatid. Oh, quiet time. Kaya nga ang Panginoon, di ba, kita nyo, umaalis sa karamihan, ha? At siya nabiso, nagkakaroon siya ng sariling quiet time, nakikipagniig dun sa Ama. Ganon din po dapat tayo. At titiyakin po sa inyo, ang sarap ng piling. Ako, alam niyo po, ayoko nang mangyari yung nangyari sa buhay ko po. Kristiyano po ako, at nangyari po ang kamunduan, kapatid, worse ang naging buhay ko. At salamat sa Panginoon. Kaya ang Diyos po natin, God of many chances. Amen. Amen? Kaya ikaw, kapatid, kung ikaw na ngayon, nalulog mo, kapatid, balik ka lang, balikan mo yung kabutihan ng Diyos. Isipin mo na pinalaya ka ng Panginoon. Kasi iniisip lang natin na hindi tayo pinalaya ng Diyos, kapatid. Iniisip mo yung gawa ng kaaway. Kasi nga ang kaaway, naparito lang upang magnakaw, pumatay at manira. Pero ang Diyos natin, binigyan tayo ng buhay, ganap at kasisa. Laging itatak natin sa atin sa isipan niya. Amen? Spiritual habit. Okay. Dapat po, ito parang malakas po tayo mag-fellowship. Pag may fellowship, makinig ka. Hindi ka makapagkakilala sa mga ibang kaibigan, mga sanibutan. Sino sa sasamahan? Yung mga kapatiran upang mapalakas ka at makarinig ka ng mabuting bagay na salita ng Diyos. Yan, minsan malabo tayo yan, kapatid. Ano sa'yo mo? Ako po sasabihin ko sa inyo, wala akong fellowship na hindi natinan. Alam ni Pastor yan. Pray for siya. Kahit rin siya, kahit yung niya, talagang akin ako. Bakit? Kasi ang buhay ko sa buo. Panginoon ang buhay ko, yung bilang. Kahit may COVID yan, kapatid, alam niyo pag may kumakain po sa amin, pag may sakit yun hindi aalis yan. At hindi pinalis sa Diyos na hindi pinagaling. At marami na po magpapakto. Ayaw po magsalita ng ganang akila. Pero makakausap niyo yung tao, kapatid, dahil sa ating Panginoon Jesus. Kapag lumapit ka na, kapatid, tandaan niyo po, kapatid, may magandang mangyayari sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, sa Panginoon, tayo mga pinalaya, dapat magpaganit sa Panginoon. Amen? Basa. Kasi pag hindi kayo basa ng Word of God, ano ibabahagi nyo? Ano ibabahagi nyo? TikTok? O mga ibang bagay? Sino ba naluluwala sa TikTok? Ang Diyos ba? Pero pag ipinahayag mo ang kabutihan ng Diyos na pinalaya ang kapatid, sino ang naluwalhati? Walang iba, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Amen. Lahat muli na pinalaya ng Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Kristo, pumalakpak sa Kanya. And lastly po, dito po, sa spiritual habit, kapatid, tithes. Yan. Alam niyo na po, tama na po yun, hindi ko na po paanin po. Tandaan niyo po, yung misis ko, tataka ko nung una, bakit kailan lagi dito natin? Nagtatights ka ba? Hindi ko alam. Yung tithes, di alam ng miss ko. Pero nag-tithe po miss ko araw-araw. Kung magkano yung kinita natin, 10%. Magkano po na natin, magkano naging gross, okay, ito kinita natin. Sa kinita natin, tanggalin mo yung 10% ilan. Ganun ba? Wala na ng tithes, kapatid. Hindi po sa Panginoon.
Kita nyo, nasarado na, pero paninda namin, hindi pinasara ng Panginoon. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. At kita nyo po, ano po, pag may natitira, hindi ako nanginayang. Bakit? Sa mga nangangailangan, pinamimigay po namin yun. Amen. Ayan, si Pastor, nakakatikim, kahit pa paano, di ba? At sa ibang mga rami po, yung mga nagwawalis, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng pansit yan kasi ang ganun po ako. Huwag mo na pagbayaran yan, Deo. Sabi nga, huwag mo na pagbayaran yan. Kuya, ilan po kayong nagwawalis? 7? Okay. Bigyan mo ng 7 pansit. Balot pansit yan. Pag binigyan ng miss ko ng 7 pansit na balot, dumarating po na mga bibili. Di ba? Binabalik agad ng Panginoon. Pag binigay natin ang para sa Diyos, ibibigay niya ang para sa iyo. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Kaya nga pinalaya natin tayo sa kahirapan na kapatid. Ibigay mo lang ang para sa Diyos. Huwag kang kulikot. Ang misis ko, kahit pababa, dahil kung pandemic na, tinataasan niya pa lalo. Oy, hindi ako patatalo sa pandemic. Dagdagan ko pa ito. At salamat sa Panginoon. Linggo-linggo, mo-order ko sa akin si Sister Wendy ng paninda. Amen. Totoo po yan. Kaya papasalamat sa Panginoon kapatid. Kasama po ito sa spiritual habit, yun, tithes. Amen? Amen. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. 1 Timothy chapter 4 verse 7, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Sa gitna ng pagsubok, manalangin. Lord, I can't but you can through me. Huwag pag-isipan kung bawal sabihin tulong. Kasi minsan ganyan po tayo. Pag hirap na hirap tayo, ayaw natin magsalita sa Panginoon ng tulong. Kapatid, pag nahihirapan tayo, sabihin natin, Panginoon, tulungan mo kami. Sapagkat ang Diyos natin, pag dininig ang salitang tulong, kapatid, bababa ang tulong niya para sa iyo. Amen. Amen? Si Pastora, pinatuto, ano yun? Ano kailangan niya? Binigay hindi? Kapatid, hindi na natin kailangan mag-beg kasi anak tayo ng Diyos. Ibibigay ang lahat para sa atin. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Sino palaya? Si Kristo. Kasi sino bibigay ang pangangailangan natin? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, tandaan, nasa willing side tayo. Believe it, receive it, and walk in it. And tayo ang conclusion. Magagawa ba ito? Hindi magagawa ng iman to kapatid kung wala sa si Kristo. Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kapatid, kung si Pastor Alex nagagawa ang lahat, nagpapapray, kapatid, at gumagaling dahil kay Kristo, ganun din po ang bawat isa. Binibigyan po tayo ng lakas na nagmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. May pangangailangan ka? May pangangailangan kami ba, kapatid? Magpagamit ka, pilihan ko sa iyo, bubuhos ang pagpapala sa buhay mo. Amen. At subuko po yan. At hindi ko na kailangan subukan pa ang Diyos. Amen? Ang kapatid, hindi natin sa Panginoon. Ang nais lang ng Diyos, kung pagpapalaya sa iyo, magpalaya ka rin, magpagamit ka sa Panginoon. Amen? Ang kapatid, hindi sa Panginoon, hindi ko na kailangan kayong patayo dito. Pwede na lang po kayo. Kung nais mo, mga kapatid, na pinalaya ka na ng Panginoon at nais mo magpalaya sa mga taong hindi ko na pala magpagalit ka. Amen? Amen. Panandalian tayo niyo po at manalangin sandali. Hallelujah. Napakinggan mo ang mensahe ito na tunay nga na tayo ay pinalaya ng ating Panginoon Kristo. Ang kapatid, hindi sa Panginoon, marami pang tao hindi napapalaya sa pamagitan ng kasalanan ng kanilang ginagawa. Nariyan ka sa kabila ng lahat, huwag kang matakot. Hindi mo magagawa yan kung ikaw lamang. Ngunit magagawa mo ang lahat ng ito nang dahil sa lakas na kaloob sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ang dalangin ko lang, magpagamit tayo sa ating Diyos na buhay. Kapatid, may time ka, quiet time. Basa ka ng Bible, ilang beses. Manalangin ka upang hindi ka malalim ng puso. At titiyakin ko sa iyo, kapatid, hindi ko sa Panginoon. Ang lahat ng darating sa iyo, mga problema, mga pagsubok, ay baliwala ang lahat na ito. Sapagkat tunay, nasa atin ang ating
Lord, pagpalain mo, Panginoon, yung mga anak, Lord God, sa lugarin ito. Lalo na po, Panginoon, ang lahat na nakinig ng iyong mensahe. Lalo na po, Panginoon, dinadalahin ko ng lubos ang aming Pastora Joy sa isa, Panginoon, Lord. Pagpalain mo kanyang buhay, Lord God. Ilayo mo sa sakit, karamdaman. Ibuhos mo pagpapala, Panginoon, spiritually, financially, healthy body, Panginoon, Lord God. Saan man siya tumaroon at ang buo niyang sambahayan, Panginoon Lord, sa iyo po itinatawili at ang bawat isa na rito, Lord God. Pagpalain po kami, Panginoon Lord God, at gamitin mo po kami sa iyo po basa. And this is my prayer. Everybody say, Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. God bless you. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay darako na sa ating pagbibigay. Sabi po sa Lucas 6:38 na kung tayo magbibigay, ibabalik ito ng Diyos, siksik, liglig at umaakaw. At sabi nga ay tayo humakbang sa pananampalataya. Dahil ang sabi ng Panginoon na sa pagbibigay, subukan mo ibigay ng buong buo ang iyong mga ikapo, kundi bubuksan ang durumawan ng langit at ibuhos ang kasaganang pagpapalat. Humakbang po tayo sa pananampalataya nito. Habang umaawit po, dalhin po natin ang ating mga kaloob sa harapan. Awitan natin ang Panginoon. nagagalak ang ating Panginoon. Kaya pwede na po natin dalhin sa harapan yung ating kaloob. Sige po, dalhin na po natin sa harapan bago tayo mag-closing prayer. Announcement din mga kapatid. Every Friday meron tayong prayer meeting. Ganun din, meron tayong alas 8, meron tayong alas 10 na Sunday worship, alas 4 ng hapon, at alas 4 ng hapon din sa Simbaray din kila Sister Wendy. God bless you po at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Tayo po ay darako na sa ating huling panalangin. Pwede po na po tayong tumayo.
Panginoon. Maraming salamat po sa tithe offering na ito na ipinakaloob. Balikan nito ng iyong makapangyarihang dugo at magamit lamang sa iyong ubasan. Pagpalain mo rin, Panginoon, yung aming nalipon para sa patient ng breast cancer. We pray, Lord, for complete healing, Panginoon, sa kanya. Ipuin mo ang bigyan mo ng katatagan ng pananampalataya si Sister Ann, ang kanyang buong pamilya, na makilala kami at tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa katatapos na gawain ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang maghayag ng iyong salita, God. Palain mo ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, proteksyonan mo, Pastor Alex, Panginoon, at patuloy mo siyang gamitin, maintindihin, Panginoon, sa iyong ugasan. Huwag mo silang pagkukulangin. Bless mo ang kanilang negosyo, Panginoon, at ilayo mo sila sa anumang sakit in the mighty name of Jesus. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga pastor, dahil ngayon ay Pastors Appreciation Month, Panginoon, sa pangunguna ni Bishop Mars. Bless mo, Panginoon, ang lahat ng pastor ng Sanctuary of Christ, o God. Pastora Marjorie, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang pag-aaral, proteksyonan mo, dahil din ang kanyang anak, Panginoon, provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, O God. Lord, maraming salamat po. Hallelujah. Kilala mo ang mga pastors ng Sanctuary of Christ, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Salamat po at dalawin ko rin ang kapayapaan sa Israel. Bless Israel, Panginoon, dahil sabi mo, those who bless Israel will be blessed. Kapayapaan din ang aming dalangin sa Exodus Flag when Blood 132, ang Crystal ng Riverside, kaligtasan ng bawat pamilya, ang aming dalangin na makilala nila, Panginoon, at tanggapin nilang, Panginoon, at sabi
mo, Panginoon, kami magpupuri muli, nang may kalakasan, nang may pagpapala, at nang may kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, nilulwalhati ka namin. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus.